Matapos silang mag-usap, ay bumalik siya sa bahay para ipagluto ang mga kapatid ng kanilang hapunan. Maaga pa ngunit kailangan na niyang magluto dahil makikipagkita siya kay Gabriel. Mamaya at sa gabi ay siya din ulit ang magbabantay sa ina nang makapagluto at maihain ang mga pagkain sa mesa ay tinakpan niya muna ang mga ito at nagpaalam sa mga kapatid na alis muna ng pansamantala at babalik din agad. Sinimulan na niyang maglakad patungo sa may puno kung saan sila magkikita ni Gabriel. Makailang beses na din silang nagkita ng lalaki doon kaya malaki na ang bahagi nito sa kanilang dalawa. Nandoon na si Gab nang makarating siya nakahiga sa may duyan. Mr. Villafuerte, tawag niya dito. Hindi pumiki o pumihit man lamang ang lalaki. Gabriel Villafuerte, ulit niyang sa pagtawag ngunit hindi pa rin gumalaw si Gabriel. Nilapitan niya ito para tingnan kaya pala hindi sumagot ang lalaki ay tulog ito. Kahit kailan talaga itong lalaking ito, pailing-iling niyang bulong sa sarili. Habang tulog na tulog ang lalaki sa harap niya ay matiim niyang pinagmasdan ito. In fairness, gwapo ang lalaki. Kahit nakapikit ay gwapo talaga ito. At hindi ka mauumay sa pagtingin sa maamo niyang mukha. Titig na titig siya nang biglang imulat ni Gabriel ang mga mata nito. Natarantang ibinaling niya ang kanyang tingin at bahagyang lumayo sa may duyan. Kanina ka pa ba yan? Tanong sa kanya ni Gabriel na ngayon ay tumayo mula sa duyang kinahihigaan. Hindi, kararating ko lang. Tinatawag kita ngunit nakatulog ka pala. Sa kakahintay sa akin. Pasensya ka na ha. Pinagluto pa kasi ang mga kapatid ko. Paliwanag pa niya dito. Ayos lang, hindi ko naman hinihingi ang paliwanag mo eh. Sagot naman ni Gabriel. Napakunot ang noo ni Alexa sa winikan nito. Kahit kailan talagang sama ng tabas ng dila mo. Sambit ni Alexa sa kanyang isip. Halika, umupo muna tayo dahil marami tayong pag-uusapan. Yaya ni Gabriel sa kanya. Agad naman siyang umupo sa harapan nito. Nalaman ko na sa manggahan pala nagtatrabaho ang mama mo nung mangyari ang kanyang pagka-atake. Magbibigay na lang ako ng financial help para sa inyo. Panimula pa ni Gabriel. Kahit wag na, aksidente naman ang nangyari at walang kinalaman sa trabaho niya. Tanggi pa ni Alexa. Kahit na, nasa trabaho siya nang mangyari yun. Siya nga pala, kumusta na siya? Okay naman, successful ang ginawang operasyon sa kanya. Kailangan na lang niyang magpagaling tapos iuwi na namin siya. Sagot ni Alexa. Hindi niya inaasahang kukumustahin ng lalaki ang ina niya. Iisa din yan sa pag-uusapan natin. Kailangan magsimula na tayo sa pagpapanggap natin. Lagi nang nagtatanong sina mama at papa tungkol sa iyo at kung kailan kita ipapakilala. Pwedeng paglabas ni mama sa ospital? Alam kong wala akong karapatang mag-ask ng favor pero yun lang sana ang pakiusap ko. Sige, pag alis natin dito ay nobya na kita. Kapag nakaharap tayo sa mga tao, kailangan ay maging sweet tayo sa isa't isa. Kailangang umarte tayong mahal na mahal natin ang isa't isa. Napanganga si Alexa sa tinura ni Gabriel. Ano ang sasabihin natin kapag nagtanong sila? Paano tayo nagkakilala? Paano mo pala sasagutin ang mga tanong ng mga tao kapag nagtanong sila tungkol sa pamilya ko? Alam mong galing kami sa hirap. Baka sabihan ako ng tao na mukhang pera. Ako nang bahala doon. Ang gagawin mo lang ay sumang-ayon sa akin. Maliwanag ba yun? Walang nagawa si Alexa kundi ang sumang-ayon na lang sa winika ni Gabriel. Matapos nilang mag-usap ay napagpasya nilang sabay na umalis. Habang nasa daan sila ay biglang nilapitan ni Gabriel si Alexa at inakbayan ito. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Alexa habang pilit na inilalayo ang sarili. Nagpa-practice lang. Ganyan ba ang gagawin mo kapag may taong nakakita na? Di buko na tayo. Ngiting sagot naman ni Gabriel na mas inilapit pang katawan kay Alexa. Bitawan mo nga ako. Wala namang tao.
Saway ni Alexa at lumayo kay Gabriel. Siguro hindi ka pa nagkaka-boyfriend ano? Sita naman ni Gabriel sa kanya. Kasama ba yan sa dapat mong malaman tungkol sa akin? Irap na balik na tanong niya. Siyempre, lahat dapat alam ko. Alam ko sa'yo, remember, ang kasulatan, paalala pang ngisi ni Gabriel. Paano na lang kaya sila magkakasundo kung lagi silang ganito? Matapos ng isang linggo ng mama ni Alexa sa ospital, ay inilabas na nila ito. Hindi pa siya tuluyang nakarecover, pero mas mabuti na ngayon ang lagay niya. Kailangan lang niyang ipagpatuloy ang kanyang therapy dahil naapektuhan ng bahagya ang kanyang kanang bahagi ng katawan sa pagkaatake. Sabi ng doktor ay babalik din yun basta ipagpatuloy lang ang pagte-therapy sa kanya. Nang makauwi sila sa bahay ay sobrang galak siyang sinalubong ni Alfred at Arman. Ilang linggo din kasing hindi nakita ng dalawa ang ina dahil iniiwas ni Alexa na makita ang tunay na kalagayan ng kanilang ina. Kumusta ka na mama? Miss na miss ka na namin ni Armat. Yakap sa kanya ni Alfred, ang pangalawang kapatid ni Alexa. Okay naman ako anak. Miss na miss ko na ka din kayo ah. Halika nga dito, yakapin niyo si mama. Sabi niya sa mga anak. Pati si Alexa ay nakisali na rin sa pagyakap sa ina. Oh, ngayong nandito na si mama, dapat tulong-tulong tayo ha. Hindi muna makagalaw ng maigi si mama kaya dapat aalalayan muna natin siya, wika ni Alexa sa mga kapatid. Oo naman ate, sabay na sagot naman ng dalawa. Dapat ituloy-tuloy na natin ang inyong therapy ma, para lubusan na kayong gumaling. Bukas na bukas ay maghahanap ako ng physical therapist para sa inyo. May pambahid pa ba tayo dyan? Meron pa naman ma, huwag niyong alalahanin. May ibinigay na tulong ang may-ari ng manggahan kaya may gagamitin pa tayo. Salamat naman kung ganun. Alam ko naman na marami ka ng pagod at pag-alala dahil sa nangyari. Salamat anak ha. Huwag na po niyong alalahanin yun mama. Isipin yun na munang ang mahalaga ay maayos na kayo at tuloy na ang buhay natin ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nasasabi sa ina kung saan niya kinuha ang perang pinangpa-opera sa kanya. Nang may settle ang ina, inayos na din niya ang mga bagay-bagay. Para dito, yung medyo hirap siyang abutin ay ibinababa na niya para hindi na laging nangangailangan ng tulong ang ina. Alam niya na ayaw ng ina na ipapaabot lahat ng kakailanganin niya. Pumasok na si Alexa sa kanyang opisina. 2 linggo din ang bakasyon niya. Mabuti na lang ay pinayagan siya ng kanyang boss na si Raymond. Bago siya tumuloy sa kanyang opisina, ay dumaan muna siya sa opisina ng boss para magpasalamat. Oh, you're back to work, Alexa. How's your mom? Tanong ni Raymond pagpasok niya sa kwartong ng opisina nito. Yes sir, medyo mahaba-haba na din ang leave ko. Nakakahiya naman. Si mama po ay okay na. Kailangan na lang niyang therapy. Pumunta pala ako dito to say thank you. Thank you for what? Sa tulong po niyo sir. Kung hindi po niyo ako binigyan ng leave, baka wala na akong trabaho ngayon. Don't worry about it. Just back to work now. That's okay. Okay sir, maraming salamat po ulit. Paalam pa niya dito at lumabas na sa kwarto. Sa 2 linggo na hindi siya nakapasok, ay natambakan siya ng mga gagawin, lalo na ang mga paperworks niya. Naging busy siya sa araw na yon, pati ang pananghalian na hindi na niya masikaso dahil sa sobrang busy. Habang abala siya sa pag-check ng mga email sa computer niya, ay nagring ang kanyang telepono. Hello, sagot niya sa phone na hindi man niya tinitingnan kung sinong tumatawag. Hello Alexa, meet me at the restaurant near to your office. Wika nang nasa kabilang linya. Natigilan siya. Sino naman kaya itong lalaking inuutusan na lang siya na makipagkita? Tiningnan niya ang screen ng phone kung sino yun. Si Gabriel. Napakunot ang noo niya nang makumpirma yun. Bakit? Busy ako eh. Sagot pa niya rito. Meet me there now ha. I'll be waiting. Otorisadong wika ng lalaki at ibinaba ng phone. Kumunot ulit ang noo ni Alexa.
Sa inis, sino ka ba para utusan ako ng ganyan? Sambit pa niya sa kainilapag ang kanyang phone. Pagdakay tumunog ang intercom sa kanyang harapan. Galing kay Raymond. Yes sir, Raymond? Tanong niya. Alexa, Gabriel said to meet him at the restaurant. Okay lang sa akin. Just lay down your paperwork for a bit. Total break mo naman. Utos naman ng boss niya. Ha? Pati siya. Kinukuntsaba niya sa isip ni Alexa. Sir, busy pa ako tanggi niya. Alexa, don't wait Gabriel to come here. Remember ang usapan ninyo. Paalala pa ni Raymond sa kasulatang ginawa nila. Napabuntong hininga na lang tuloy si Alexa. Oo nga pala, ang kasulatan. Kaya pala gano'n na lang kung mag-utos ang lalaking yaon. Okay sir. Malumanay na sagot niya. Matapos ang usapan nilang yun ay itinabi na niya ang kanyang ginagawa. Inayos niya konti ang sarili bago siya bumaba. Pabuga-buga siya ng hangin habang palabas mula sa labi ng gusali nila, pakrus sa kabilang linya ng kalsada, kung saan ang restoran na tinutukoy ni Gabriel. Kampanteng nakaupo si Gabriel nang magilap ng kanyang mga mata. Nakapag-order na rin ito ng kakanin nila. Umupo ka na. I have only 20 minutes to talk to you. Seryosong utos sa kanya ni Gabriel. Agad naman siyang umupo sa harapan ng silya nito. Nag-order na rin ako habang hinihintay kita. I don't know kung anong favorite dish mo, kaya dinamihan ko na lang. Dagdag pa ni Gabriel. Marami-rami nga ang order niyang pagkain. Sobra-sobra sa kanilang dalawa. Kain na habang nag-uusap tayo. Bakit pa ura-urada ka naman kung makipag-usap? May bahid inis na tanong ni Alexa. Total, nakalabas ng mama mo sa ospital. Kailangan na nating simulan ang plano natin. Kinukulit na ako ni Papa na ipakilala ka. Sabi niya habang nag-i-scoop siya ng pagkain. Bumuga ng hangin si Alexa. This is it. Kailan bang plano mo? Tanong niya kay Gabriel. Bukas. Bukas? Ba't ang bilis naman? Anong sasabihin ko kapag nagkita-kita kami? Sunod-sunod na tanong ni Alexa. Di yung totoong pagkatao mo. Hindi naman tumitingin sa kung anong meron ng ibang tao ang mga magulang ko. Ang kailangan lang natin pag-isipan ngayon ay kung paano tayo nagkakilala. Sagot pa ni Gabriel. Paisa-isang subo silang dalawa habang animoy nag-iisip. Dahil sa ikaw ang may plano nito, ikaw ngayon ang mag-isip. Diretsang bulalas ni Alexa. Sige, ganito na lang. Simulan natin ang kwento sa may lilim na mangga kung saan kinunan natin ng picture ang isa't isa ng palihim pero palitan natin ng ibang parte doon. Gagawin nating nahuli kitang pinicturean mo ako tapos doon na nagsimula. Nalabat per side ka sa akin. Teka, bakit ako ngayon? Putol ni Alexa sa huling sinabi ni Gabriel. Bakit? Hindi ba totoo? Nahiya ka pang aminin kasi. Tawang biro pa ni Gabriel. Ang kapal talaga ng mukha mo, Mr. Villaperte. Protesta naman ni Alexa, sabay bato ng isang butil ng kanin dito. Kita mo, defensive ka. Aminin mo na kasi. Nagagwapuhan ka din sa akin. Biro pa rin niya na nagpapapula sa mukha ni Alexa. Ewan ko sa'yo, Ayaw ko niyan. Dapat ikaw ang malabat per side sa akin dahil sa ating dalawa, ikaw tong nauna. Ganito na lang. Para pair na in love tayo sa isa't isa mula nung araw na yun at palagi na tayo nag-uusap sa phone at nagkikita. Okay na ba yan sa'yo? Yan, okay na sa akin yan. Anong oras ba bukas? Sabi ni Mama doon ka na lang daw sa bahay mag-dinner pagka uwi mo galing trabaho. Talagang ikinuwento muna ako sa kanya. Siyempre naman, lagi nga nila akong kinukulit kaya naman. Ngayon ang panahon na ipakilala kita sa kanila. Sana lang hindi tayo pumalya bukas. Tingnan natin. Anong tingnan natin? Binasa mo ba ang kasulatan natin? Oo na, babayaran ko ng doble-doble ang binayad mo sa akin kapag pumalya man ako. Kailangan pa bang ipagdikdikan mo yun? Wika ni Alexa na mistulang nagtampo sa laging pagpapaalala ni Gabriel sa kanilang pinirmahang na kontrata. Hindi naman sa ganun.
Kumain ka na. Napansin ni Gabriel ang pagkairita ni Alexa kaya naman ay iniba niya ang usapan. Biglang nagpuna si Alexa ng kanyang bibig at tumayo sa kanyang upuan. Busog na ako. Sunduin mo na lang ako sa opisina ko bukas, sabi niya kay Gabriel at naglakad na ito paalis. Teka, galit ka ba? Ano ba ito? LQ na agad? Hindi, busog lang ako ha. Mauna na ako. Sagot pa niya dito at walang lingon-lingon na iniwan si Gabriel. Walang nagawa si Gabriel kundi pagmasdan na lang ang pag-alis ni Alexa. May tupak din pala ang isang yun. Umiling-iling lang niyang sambit sa sarili. Kinabukasan ay ang araw ng pagpapakilala ni Gabriel kay Alexa sa mga magulang niya. Alam niya na paghahandaan na naman nila ang pagdating ni Alexa gaya ng ginawa nila noon kay Monique. Speaking of Monique, wala nang balita pa si Gabriel sa kanya. Maagang umalis si Gabriel sa kanyang opisina para sunduin si Alexa. Hindi naman ganun kalayo kanilang mga opisina pero mas mabuti na yung maaga silang makauwing dalawa. Hindi na siya umakyat pa sa gusaling kinarurunan ng dalaga bagkus ay sinabihan na lang niya na hihintayin niya ito sa may labi. Wala pang 10 minuto ay bumaba na si Alexa. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at nakasuot pa rin ang kanyang uniformadong skirt saka blouse. Nang makalapit sa kanyang dalaga, inopen niya ang kanyang braso. Ano yun? Tanong naman ni Alexa. I'm being gentleman to my girlfriend. Pabulong na sagot ni Gabriel na hindi pa rin ibinababa ang kanang kamay. Lumingon si Alexa sa paligid at kitang-kita niyang pinagtitinginan sila ng mga tao kaya wala na siyang nagawa kundi humawak sa braso ng lalaki. Oh, Kitams, kahit papano naman ay gentleman, ni Gabriel na nakangisi.